So itong nakalagay na Rin Matnico ay hindi ito full name sa tao na in-interview nila. Itong may suot na glass sa mata. Ganon. Kasi itong nakalagay na Rin Matnico is mga first name ito sa tatlong tao na ito. Itong nakikita natin na tatlong tao. So pinakapatunay ko dyan na ebidensya na itong tao na nasa gitna na nakasuot ng glass sa mata, ang pangalan talaga niya is Matt Ikin. Kasi mismo yung tao na nag-interview sa kanya, sinabi yung pangalan niya. So panoorin natin ulit itong video na ito na ang nakatitle Apex Artists React to Avengers in-game Bad and Great CGI. So diretso na tayo dito manood sa 18 seconds. So play natin. Today we are joined by Matt Aitken. So yan, klarong-klaro, loud and clear na ang sinabi niya nga pangalan is Matt Ikin. So ulitin pa natin. Today we are joined by Matt Aitken. Then ulitin pa natin. Today we are joined by Matt Aitken. Then ulitin pa natin ulit. Today we are joined by Matt Aitken. So klarong-klaro yung binanggit niya na ang binanggit niya nga pangalan is Matt Ikin. So itong tao na in-interview nila na galing sa Wita Digital na company, itong tao na nasa gitna na nakasuot ng glass sa mata. So ang pangalan sa tao na ito is Matt Ikin talaga, 100%. Ganon. Din, ang pangalan na Matt Ikin ay nakalagay doon sa movie na Avengers in-game sa ending ng movie. So ito yon, klarong-klaro dito, nakalagay dito, Visual Effects Supervisor Matt Ikin. Din ngayon, ang nakikita ko sa ending na part sa Avatar The Way of Water na movie, na Avatar 2 movie, is ganito yung nakikita ko. So yan. So medyo malayo siya. Maliit lang yung letra na makikita natin. So di ngayon, i-zoom natin para maklaro talaga siya. So yan. So dito, nakalagay dito yung Wita Effects na company. So ibig sabihin lang na itong video na ito na ang nakatitle Avatar The Way of Water VFX Breakdown Dive in Wita Effects, ibig sabihin, itong video na ito ay hindi ito fake. Legit ito na video. Ganon. Din dito, meron ding nakalagay dito na Senior Visual Effects Supervisor Eric Sindon. So may nakalagay dito nga pangalan na Eric Sindon. So ibig sabihin lang dyan, itong video din na ito na nakatitle VFX Artists React to Avatar 2 CGI Fit Wita Effects ay hindi ito fake na video. Kasi ang nakikita na pangalan sa video na ito na Eric Sindon is nakikita din niya na pangalan sa movie na Avatar Part 2, Avatar The Way of Water. Anon. Okay, right. So ito na video is part 35 na ito na video. So ngayong October 11, 2025. So i-explain ko lang dito anumang hindi ko na-explain sa video ko sa part 34. Kasi sa video ko sa part 34, kulang yung paliwanag ko dun. So para maintindihan ninyo ng mabuti ang topic natin ngayon, so panoorin ninyo ang video sa part 34. So sa video ko sa part 34, sinasabi ko na ang Wita Digital na company is involved sila sa paggawa ng VFX sa movie na Avengers in-game 2019 ito na movie. Kasi ang ebidensya ko, kung tingnan sa ending na part sa movie na Avengers in-game, ito yung makikita natin. Visual Effects and Animation by Wita Digital Limited. So merong nakalagay dito na Wita Digital. So ibig sabihin lang dyan na involved yung Wita Digital na company sa paggawa ng VFX sa movie na Avengers in-game. Then ibig sabihin lang dyan na involved din yung company dito na Wita Effects sa paggawa ng movie na Avengers in-game 2019 movie. Kasi yung Wita Digital na company at Wita Effects na company ay isang company lang sila, same company lang sila. Kasi ang nangyari noon, ang pangalan sa company nila is Wita Digital. Then lumipas yung mga taon, pinalitan nila yung pangalan sa company nila. Ginawa na nilang Wita Effects ang pangalan sa company nila. Then pakiusap, tingnan ninyo yung video ko sa part 34. Kasi sa part 34 ko na video, pinakita ko lahat ng mga ebidensya para masabi na yung Wita Digital na company at Wita Effects na company ay isang company lang talaga, same company lang sila. So ilagay ko sa comment or sa description sa video ko na ito yung link sa part 34 na video ko. So kung lisado kayo tingnan yan,
So, i-click lang ninyo sa description o sa comment. Yan ang link para mapanood ninyo yan na video. Then, take note lang no, kung try ninyong panoorin yung full video sa movie na Avengers in-game, tingnan ninyo sa last part kung meron bang makalagay na visual effect animation by Weta Digital Limited. Then, kung ang gagawin ninyo ay doon ninyo tingnan sa video player na software, i-play ninyo doon yung video sa movie. Then, mahanap ninyo yung merong makalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited doon sa time na 2 hours and 58 minutes and 2 seconds para makita natin yung nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited. Then ngayon, iba naman yung time na nakalagay para makita natin yung nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited kapag ang gagawin natin yung movie ipasok natin sa Adobe Premiere Pro na video editing software. So ito, i-drag ko dito, import, then i-drag ko siya dito para tama yung frame rate niya na makalagay. Then ang time na nakalagay dito para makikita natin yung nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited, ang nakalagay dito na time 2 hours and 57 minutes and 50 seconds. So iba siya, iba. Then try ko itong palakihin dito. So yan, klaro na yung visual effects and animation by Weta Digital Limited. So take note lang para ma-sure ninyo na makita ninyo yung nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited na sa ending ng movie na Avengers in-game. Kailangan doon ninyo simulan tingnan sa 2 hours and 55 minutes hanggang 3 hours. Then, tingnan ninyo mabuti talaga kasi maliit lang yung litra. So, kapag ganyan ang gagawin ninyo is sure ako na makikita talaga ninyo yung nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited. Then, itong pinakita ko sa inyo ay sinong ko na ito. Pero sa original nito is medyo malayo to siya. So, ito yung makikita sa original. Malayo siya, hindi siya halos klaro. Din ito, sinong ko lang siya para maklaro yung pangalan talaga. Ganun. Din ngayon, kung sasabihin ninyo na yung nakalagay sa ending na part sa Avengers in-game na movie, sa nakalagay dito na visual effects and animation by Weta Digital, then sasabihin ninyo nga hindi Weta Digital na company ang tinutukoy dito kasi meron namang nakalagay na limited. Kailangan daw na ang makalagay lang Weta Digital para masabi na Weta Digital na company ang involved dito. Ganon. So kung meron magsasabi ng ganyan is mali yan. Kasi dito na part na meron nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited, ang tinutukoy dito talaga is company na Weta Digital. May rason lang bakit nilagyan niya ng limited. Ang ebidensya ko dyan na Weta Digital na company ang tinutukoy dyan dahil sa video na ito na ang nakatitle VFX Artist React to Avengers in-game Bad and Great CGI, na ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Corridor Crew. So dito sa video na ito na ang nakatitle VFX React to Avengers in-game Bad and Great CGI is in-interview nila yung tao na galing sa company na Weta Digital na company kung paano nila ginawa yung VFX sa movie na Avengers in-game. Then ngayon, panoorin natin itong video na ito. So play natin. Wait, Howard the Duck is in the shot? There. Oh, what? There were a couple of innovations in the way that we approached Thanos' facial work. That shockwave. We had one version that was much bigger. Maybe you've discovered something that we didn't even intend to put in the movie. Then dito, nakalagay dito the Corridor Crew with Weta Digital. Ibig sabihin na ang in-interview talaga nila na tao is yung na tao is galing sa company na Weta Digital. Ganun. So ipatuloy natin. Hi, welcome back to another very special episode of Visual Effects Artists React. Today we are joined by Matt Aitken. Now, Matt is one of the visual effects supervisors at Weta, and it's an incredible honor to have him here on the show. He's worked on a ton of movies, everything from Avengers Endgame all the way back to Lord of the Rings. So dito sa video na ito, in-interview nila yung tao na galing sa company na Weta Digital kung paano nila ginawa yung VFX sa movie na Avengers in-game 2019 movie. So dito, nakalagay dito yung mga first name sa tatlong tao na ito. So ano mang mga pangalan dyan na nakalagay, kung saan natapat yung pangalan, yan yung pangalan sa tao na yan. So dito, meron nakalagay dito na pangalan na Ren. So natapat siya sa tao nga yung kulay sa damit niya is black, t-shirt na black.
So itong naka t-shirt na black, ang pangalan niya is Rin. Then dito may pangalan na Matt. Then yung Matt na pangalan is natapat sa tao na ito na nakasuot ng glass sa mata. So ibig sabihin itong nakasuot ng glass sa mata, ang pangalan niya ay si Matt. Then itong Nico na pangalan natapat siya sa tao na ito. Itong nakapantalon na yung kulay niya is kulay di gatas, yung parang kulay sa gatas, yung pantalon niya. So yan na tao, ang pangalan niya ay Nico, ganon. So itong nakalagay na Rin Matt Nico ay hindi ito full name sa isang tao. So itong nakalagay na Rin Matt Nico ay hindi ito full name sa tao na in-interview nila. Itong may suot na glass sa mata, ganon. Kasi itong nakalagay na Rin Matt Nico is mga first name ito sa tatlong tao na ito. Itong nakikita natin na tatlong tao. Ganon. Kasi ang ebidensya ko dyan na itong naka-t-shirt na black, ang pangalan niya talaga ay Rain. Ang ebidensya ko dyan, itong video na ito na ang nakatitle VFX Artist React to Bad and Great CGI 113 Pit Wita Effects. So i-play natin itong video na ito. Hey, what's up? Welcome back to another episode of Visual Effects. So yan. So dito nilagay yung pangalan sa tao na ito. So ang pangalan sa tao na ito is Ren. Kasi kung tingnan ninyo yung mga video nila sa YouTube channel na Corridor Pro, yung mga video nila nga nagbibigay sila ng video reaction sa movie, habang magbigay sila ng video reaction sa movie, din kung ipakita na yung mukha nila is merong ipa-plus na pangalan nila. So ganyan yung style sa pag-edit sa video nila. Na halos lahat ng video reaction nila is ganyan yung klase yung pagka-edit. Ilagay yung mga pangalan nila habang nagbigay sila ng video reaction. Ganon. Din ang ebidensya ko na itong tao na ito na ang pantalon niya is color de gatas, na ang pangalan sa tao na ito is Nico talaga. So ang ebidensya ko dyan, itong video nila na ang nakatitle VFX Artist React to Avatar 2 CGI Pit Wita Effects. So i-play na natin itong video na ito. Diretso na tayo sa 1 minute and 32 seconds. So play. Hey everybody, welcome back to another episode. So yan, nilagay yung pangalan niya. So 100% ang pangalan sa tao na ito is Nico talaga. Ganon. Then kung sino yung mga tao na subscriber sa YouTube channel nila na Corridor Pro at nagsubaybay sa mga video nila, itong tao na ito na naka t-shirt na black is kilala na nila ito na ang pangalan talaga niya is Ren. Ganon. Iwan ko kung anong pag-pronounce yan, Ren or Green. Then, itong nakapantalon na ang color de gatas, kilala na nila ito na ang pangalan talaga niya is Nico. Din ang ebidensya ko na itong tao na ito na nasa gitna na nakasuot ng glass sa mata, ang ebidensya ko na ang tao na ito, ang pangalan talaga niya is Matt Aiken, katulad sa nakalagay na pangalan dito sa ending na part sa movie na Avengers Endgame. So dito nakalagay dito Visual Effects Supervisor Matt Aiken. Ganon. So pinakapatunay ko dyan na ebidensya na itong tao na nasa gitna na nakasuot ng glass sa mata, ang pangalan talaga niya is Matt Aiken. Kasi mismo yung tao na nag-interview sa kanya, sinabi yung pangalan niya. So panoorin natin ulit itong video na ito na ang nakatitle VFX Artist React to Avengers Endgame Bad and Great CGI. So diretso na tayo dito manood sa 18 seconds. So play natin. Today we are joined by Matt Aitken. So yan, klarong-klaro, loud and clear na ang sinabi niya nga pangalan is Matt Aiken. So ulitin pa natin. Today we are joined by Matt Aitken. Then ulitin pa natin. Today we are joined by Matt Aitken. Then ulitin pa natin ulit. Today we are joined by Matt Aitken. So klarong-klaro yung binanggit niya na ang binanggit niya nga pangalan is Matt Aiken. So itong tao na in-interview nila na galing sa Wita Digital na company, itong tao na nasa gitna na nakasuot ng glass sa mata. So ang pangalan sa tao na ito is Matt Aiken talaga, 100%. Ganon. Then ang pangalan na Matt Aiken ay nakalagay doon sa movie na Avengers Endgame sa ending ng movie. So ito yon, klarong-klaro dito, nakalagay dito Visual Effects Supervisor Matt Aiken. So klarong-klaro talaga to. So dito nakalagay talaga dito yung pangalan na Matt Aiken. So ibig sabihin lang dyan na yung Wita Digital na company talaga ay involved sila sa paggawa ng VFX dito sa movie na Avengers Endgame. Ganon. So kaya't ang ibig sabihin talaga dito sa nakalagay na Visual Effects and Animation by Wita Digital Limited, ang ibig sabihin talaga dito na company is Wita Digital talaga. Ganon. Mayroon lang dahilan bakit nilagyan ito ng limited. Ganon.
So itong video na ito na ang nakatitle VFX Artist React to Avengers In-Game Bad and Great CGI. Itong video na ito yung patunay na ang tinutukoy talaga dito sa ending na part sa movie na Avengers In-Game. Dito sa nakalagay na visual effects and animation by Weta Digital Limited. Ang tinutukoy talaga dito is Weta Digital na company. Ganon. Kasi dito sa video na ito na nakatitle VFX Artist React to Avengers In-Game Bad and Great CGI, in-interview nila yung tao na galing sa company na Weta Digital kung paano nila ginawa yung VFX sa movie na Avengers In-Game. Din ang in-interview nila na tao na galing sa company na Weta Digital, ang pangalan niya ay Matt Aitken. Today we are joined by Matt Aitken. Din yung pangalan na Matt Aitken, kung tingnan natin sa ending ng movie na Avengers In-Game, meron tayong makikita doon na visual effects supervisor Matt Aitken. So ibig sabihin lang talaga, itong nakalagay dito na visual effects and animation by Weta Digital Limited. Ang tinutukoy talaga dito is Weta Digital na company talaga. Then, nilagyan lang siya ng limited dahil may rason bakit kailangan dugtungan siya ng limited. Pero ang pangalan talaga nila sa company nila is Weta Digital. Ganon. So, ibig sabihin lang yan na dito sa video na ito na Avengers In-Game 2019, involved pa rin dito yung company na Weta FX. Kasi yung Weta Digital na company at Weta FX na company ay isang company lang sila. Same company lang sila. Kasi ang nangyari noon na pangalan sa company nila is Weta Digital. Then lumipas yung mga taon, pinalitan nila yung pangalan sa company nila. Ginawa na nilang Weta FX ang pangalan sa company nila. Then ngayon, meron tayong panoorin na dalawang video na ang isang video, ang title niya is Avatar The Way of Water VFX Breakdown Dive in Weta FX na naka-upload to sa YouTube channel na Foundry. Na ang Foundry na YouTube channel, yan yung may-ari sa Nyok na software. Din ang Nyok na software ma-download sa website nila na foundry.com. Then meron tayong panoorin din na isa na video. Ang title nito, VFX Artist React to Avatar 2 CGI Pit Weta FX. Na ito is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Corridor Crew. So ang una nating panoorin itong video na ang nakatitle Avatar The Way of Water VFX Breakdown Dive in Weta FX. So dito sa video na ito, yung Foundry na company is in-interview nila yung Weta FX na company kung paano nila ginawa yung VFX sa movie na Avatar Part 2. Na yung paggawa nila sa movie na Avatar The Way of Water ay ginamitan nila ng Nyok na compositing software para sa paggawa ng VFX compositing, lalong-lalo na sa deep compositing. Ganon. Then ngayon, panoorin natin itong video na ito. Diretso na tayo sa 57 seconds. So play natin. So we're using Foundry products through our pipeline, using Mari for texturing our assets and authoring our assets, Katana for lighting the 3200 shots in the show, and finally Nuke for bringing it all together. We've been relying on Nuke as a workhorse to do everything in deep compositing. So yan, sinasabi ng Weta FX na company na yung paggawa nila sa movie na Avatar The Way of Water ay ginamitan nila ng Nyok na software para sa paggawa ng high-end VFX compositing, lalong-lalo na doon sa deep compositing. Ganon. Di ngayon, panoorin naman natin itong isang video na ito na nakatitle VFX Artist React to Avatar 2 CGI Pit Weta FX. So, play natin. So you know that shot with the strap around the hand? You know, that controversial shot that we just can't seem to get over? Today we're getting to the bottom of it, and we're going straight to the source. Eric Sandin's here from Weta Effects, who was the visual effects supervisor on Avatar The Way of Water, and you brought with you some exclusive breakdown of the actual shot. Hey everybody, welcome back to another episode of Visual Effects Artist React. We are here with Eric Sandin. So yan, dito makikita natin dito na ang pangalan sa tao na in-interview nila na galing sa company na Weta FX, ang pangalan niya ay Eric Sandon. Then nakalagay dito sa ibaba, VFX Supervisor Weta FX. So, ibig sabihin dyan yung VFX Visual Effects. So ito na tao na ito is galing to sa company na Weta FX. Din siya ay Visual Effects Supervisor sa movie na Avatar Part 2, Avatar The Way of Water. Then ngayon, i-prove ko sa inyo nga hindi talaga to fake itong dalawang video na ito na pinanood ko. Kasi try akong nag-download ng movie sa Avatar The Way of Water kasi marami namang paraan dyan sa internet kung paano yan ma-download. So pag download ko sa movie na Avatar Part 2, Avatar The Way of Water, then tinignan ko siya sa ending na part. Kung meron bang makalagay na
Weta Effects na company sa ending ng Avatar The Way of Water na movie, din kung mayroon bang makikita na pangalan na Eric Sendon, na kung mayroon bang makalagay na Visual Effects Supervisor Eric Sendon. Di ngayon, ang nakikita ko sa ending na part sa Avatar The Way of Water na movie, na Avatar 2 movie, is ganito yung nakikita ko. So yan. So medyo malayo siya. Maliit lang yung letra na makikita natin. So di ngayon, i-zoom natin para maklaro talaga siya. So yan. So dito, nakalagay dito yung Weta Effects na company. So ibig sabihin lang na itong video na ito na ang nakatitle Avatar The Way of Water VFX Breakdown Dive in Weta Effects, ibig sabihin itong video na ito ay hindi ito fake. Legit ito na video. Ganon. Din dito, meron ding nakalagay dito na Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So may nakalagay dito nga pangalan na Eric Sendon. So ibig sabihin lang dyan, itong video din na ito na nakatitle VFX Artist React to Avatar 2 CGI Fit Weta Effects ay hindi ito fake na video. Kasi ang nakikita na pangalan sa video na ito na Eric Sendon is nakikita din niya na pangalan sa movie na Avatar Part 2, Avatar The Way of Water. Ganon. Din take note lang, kung tingnan ninyo ang full movie sa Avatar The Way of Water, then tingnan ninyo sa last part na video yung merong makalagay na Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So kung yung movie na Avatar i-play natin sa video player na software, then sa 3 hours and 4 minutes and 18 seconds, dyan natin makikita yung merong makalagay na Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. Ganon. Katulad dito sa makikita sa screen record. Kaso lang maliit yung letra kaya hindi siya halos kita. Di ngayon i-zoom natin para maklaro talaga siya. So yan. Meron nakalagay dito Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So yan. Pero take note lang, iba din yung time na ilagay niya kapag yung video ipasok natin sa Adobe Premiere Pro. So itong movie na ito na Avatar The Way of Water ipasok natin sa Adobe Premiere Pro. Then i-drag natin dito para tama yung frame rate niya. Then hanapin natin yung merong makalagay na Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So yan, dito natin siya nakikita sa 3 hours and 4 minutes and 7 seconds. Yan. So hindi sila katulad doon nung habang tiningnan natin siya doon sa video player. Ganon. Din ngayon palakihin natin dito para makita yung nakalagay na Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So yan. So para ma-sure makita itong merong makalagay na Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So magsimula tayo manood sa 3 hours and 3 minutes hanggang 3 hours and 6 minutes. Ganon. Hindi yan, try natin i-play siya kasi marami pa itong merong nakalagay na Weta Effects. So magsimula lang ako manood sa 3 hours and 4 minutes. So i-play natin. So yan, puriya copyright ha. So yan. So dito, nakalagay dito Weta Effects Senior Visual Effects Supervisor Eric Sendon. So play pa natin. Puriya copyright lang ha, kaya delikado niya yung copyrightan. Then dito nakalagay dito Weta Effects Senior Animation Supervisor Daniel Barrett. Then Weta Effects Pradakir Lina Iskanlan. Then shortcut na natin doon sa yung itim na yung background. So ito. So dito meron pa rin makalagay dito na Weta Effects. So yan. So kung gusto ninyong panoorin yung mga video galing sa YouTube na pinanood ko dito, so i-research lang ninyo yun ng mga video kasi pinakita ko naman dito yung title niya sa video at yung pangalan sa YouTube channel sa video na yun. Then take note lang, may pangyayari na magkaroon ng glitch yung
sistema sa YouTube na yung logo o picture profile sa YouTube channel ay hindi siya makita. So kapag maranasan niyo yan is, ang gagawin lang ninyo is ulit-ulit lang ninyo tingnan, babalik din yan sa dati. Malagyan na yan ng picture profile, ganon. Glitch lang yan. Then nais ko lang klaruhin yung sinasabi ko sa part 34 na video ko, na sinasabi ko doon na nag-download ako ng movie sa website na yts.mix. So take note lang, hindi ka basta-basta makadownload ng movie sa yts.mix na website. Kailangan mag-install ka muna ng uTorrent, kasi yung yts.mix na website is paparisan mo yan ng torrent na software para ma-download mo yung full movie. Ganon. Then itong dindownload ko na movie is pirata to dito sa website yts.mix. Pero 100% ang ma-download mo dito is original copy talaga. Then kung gusto ninyong tingnan yung ending sa movie na Avatar Part 2, Avatar The Way of Water, kung totoo bang mayroon bang makalagay doon na meta effects sa ending ng video sa Avatar The Way of Water. Pero gusto ko nga huwag kayong mag-download sa yts.mix kung saan ako nag-download. Kailangan ang movie na i-download ninyo yung original copy talaga. Bilhin ninyo yun na movie para original copy ang makukuha ninyo. Ganun. Para kung tingnan ninyo yung sa ending na part sa video na mayroong makalagay na pangalan or pangalan sa company, ano mang makalagay dyan na mga pangalan or pangalan sa company is legit talaga yan, na involved sila doon sa movie na yon. Ganon. Kasi yung tiningnan ninyo nga video is original copy yon. Ganon. Para wala siyang alibay. Ganon. Then kung yun na movie is nandun sa Netflix or nandun sa Amazon Prime or nandun sa Apple Plus, so mas mabuti na doon ninyo tingnan. Kasi yung Netflix or Amazon Prime or Apple Plus, mga legit yan sila. Ano mang panoorin mo dyan na movie is original copy talaga. Ganun. Okay, right. Hanggang dito lang itong video na ito. Peace!